Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Yan. Salamat po sa pagtugon. Yan. Bago po tayo magpatuloy, atin po munang pakinggan ang mensahe mula sa awit, Kabanatang 148, talatang 3 hanggang 11. Ang sabi po, ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na kayo'y likhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag kanilang kinalalagyan, hindi magbabago, magpakailan pa man. Purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Ulan na may yelo, kidlat, pati ulap, malakas na hangin, sumunod na lahat. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol, mga kabundukan, mataas na burol. Malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamoy, mailap na naroon. Maging hayop na gumagapang at mga ibon. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, at lahat ng pangulo. Tayo po ay sandaling manalangin. O aming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos na dakila, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na siyang pinagmumula ng lahat ng bagay. Kaya karapat dapat lamang na sa bawat sandali ng aming buhay, Ikaw ay aming masamba, Ikaw ay aming mapapurihan sa amin pong mga buhay. Lord, salamat po sa umagang ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasang taglay na meron kami, Panginoon. At sa bawat araw na dumaraan sa aming buhay, patuloy naming nararanasan ang iyong biyaya at pagpapala, ang iyong habag, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpapatawad sa aming mga nagagawang pagkakasala sa bawat araw ng aming buhay. Lord, sa oras na to, muli kami nagpapasiyasat ng aming mga sarili sa iyong harapan. Saliksikin mo po ang aming mga puso, maging ang aming mga isipan. Sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga pagkakasala na amin pong nagagawa sa iyo, sa mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. Linisin mo po kami. At hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, maging karapat-dapat ang amin pong pagsamba sa iyong banal na harapan. Patuloy nawa na ikaw po ang aming maitaas, ikaw po ang aming maparangalan sa oras na to. Hindi ang aming mga sarili, Lord, kundi ikaw, Panginoon, ay mabigyan namin ng kaluguran sa amin pong gagawing pagsamba sa umagang ito. Dalangin po namin din sa oras na to ang pangunguna mo sa amin pong praise and worship team, sa pangunguna sa mga awitin sa pagsamba, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa buhay nila, maging sa amin pong tagapagsalita sa umagang ito na siyang magdadala ng mensahe mo, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ang tanging mensahe na nais mo maiparating sa bawat isa sa amin, ang siyang mahayag mula sa kanyang mga labi, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang buong panahon ng pagsambang ito, simula sa simula hanggang sa pagtatapos. Maging sa lahat din po ng mga kamay na magkakaloob ng mga tithes and offering, Panginoon, dalangin po namin ang pagpapala na siyang patuloy na maranasan ng bawat isa. Dalangin namin ang buong presensya mo, Panginoon, ang siyang maranasan sa aming kalagitnaan. At patuloy nawa, Panginoon, na ikaw ang aming maitaas, at ikaw ang mabigyan namin ng karangalan, pinakamataas na karangalan naman. Salamat po sa iyo, purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yan, ngayon po ay nagdiriwang ng pista ang mga kapatiran natin na nasa paniniwalang Katoliko. Ano po, sila po ay nagpipista sa isang imahe. Tayo rin po ay magse-celebrate ng ating pista ngayong umaga. Amen po ba? Pista ng kabutihan ng ating Diyos na buhay, ng kanyang kadakilaan,
at ang ating pagpupuri at pagsamba ay para lamang sa Kanya. Amen po? Yan, ating pong awitan ng ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. Palakpak po natin ang ating mga kamay at tayo po'y magitian. Pwede po natin kamayan ang ating mga kapatiran habang umaawit. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Tumikot po tayo, kamayan po natin ang bawat isa. Ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Minsan pa, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah! Patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Because He is victorious. Napagtagumpayan niya ang lahat. Kaya karapat-dapat siya sa ating pag-awit, pagsasayawan, pagdiriwang sa araw na ito. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili.
Awit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, naghumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, naghumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, naghumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, naghumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Oh, hallelujah! Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Diyos na buhay. Tunay ngang walang makahihigit sa'yo at walang imposible sa'yo. Patuloy nating awitan, haranahin ang ating Panginoon at itaas natin siya sa ating mga buhay. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Amen, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, at
sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, tunay na walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Wala kang hindi kayang gawin sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay na tapat at dakila ka sa amin, Lord God. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos
Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang kumikilos sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ay victorious. Kaya, Panginoon, kaming mga anak mo ay victorious din, Panginoon. At sa patuloy na katagumpayan mo, Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. For us to do our part, Panginoon, bilang mga anak mo, to spread the good news, Panginoon, to spread how good you are in our lives. Ito po ang aming dalangin. Patuloy mo po kaming samahan sa aming pananambahan. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po yung manalangin. We give thanks to you, O Lord, our God. Ikaw po, Panginoon, ang aming pinapupurihan, kagaya na aming pinawit, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at kailan pa man, Panginoon. And you have given us everything, Panginoon. Lord, salamat sa buong isang linggo na nagdaan sa aming mga buhay. Salamat ng maraming, Panginoon, because you have been so good to us, Panginoon. Sinamahan mo kami sa aming mga lakarin, sa aming mga pangangailangan. Tinugunan mo po, Panginoon, kami sa aming mga kahilingan. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling sa aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa provision mo sa aming mga hapagkainan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at buhay na gagamit po namin para sa aming paghahanap buhay. Salamat, Panginoon, kahit maging sa mga pagsubok ng buhay na iyong nidalaan, Panginoon, para po kami ay mapatatag at mapalakas. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng lahat ng ito, ikaw ay naginarian para sa bawat sa amin. Salamat, Lord, sa nagdaang isang taon ng karawan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mabiyayang panahon ng pagsasama, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga katalinuhan sa pag-aaral. Salamat ng marami, Panginoon. Lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay na-acknowledge na po namin na kung wala ka, ay hindi po namin magagawa. Kaya naman po, Panginoon, lumalapit ang bawat sa amin dito ngayong umaga. Taglay ang puso ng pagpapasalamat. Tanggapin mo, O Diyos, lahat ng pagpupuri na sambit ng iyong mga anak na narito. At umaasa kami, Panginoon, na patuloy mo pang pagkilos, O Diyos, sa susunod pang mga bahagi na aming mga buhay. Hayaan po, Panginoon, na dali namin ang lahat ng ito ng buong pagpapakumbaba at buong acknowledgement na kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay, ay wala rin kami, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, sa lahat po ng ito. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan niya. Kahabagan kanawa at pabiyayaan at subaybayan ng Panginoon, kanya-kanyang lingapin at bigyan ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat. Ate Merly, magandang umaga po sa bawat isa. Maganda ho ba ang inyong umaga? Sabi ko na nga ba, parang hindi. Maganda ko ba ang inyong umaga ngayon? Amen. Parang pwede bang pakibahati naman na inyong katabi at pakisabi naman sa kanya na maganda ang aking umaga kasi nandito ka. At hindi ka absent ngayong araw na to. Mabuti na lang nagsimba ka. Kung hindi, tatamaan ka kay pastor at ikaw ay absent, no? Praise God, no? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Narito tayo ngayong umaga. Gusto ko pong batiin at i-welcome ang ating pong mga bisita na nakasama ngayon, kahit sa mga nanonood sa atin sa ating online worship service. Welcome sa isang araw ng pagsamba na meron po tayo. So, purihin po ang Panginoon. At sa tayo ay nagpapatuloy sa ating series of lessons sa nagdaang mga
araw at nagdaraang mga linggo. At tayo ngayon ay nasa ikalawang serye ng ating pag-aaral. Kung kayo ay narito last Sunday, ay natandaan nyo pa ba ang lesson natin ng ating Pastor Larry last Sunday? Nalimutan nyo na. No, nalimutan nyo na. No, being steadfast, no, steadfast daw, steadfast. Pagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok na meron tayo sa ating mga buhay. Sabi ng isang ano ba to? Ito. Yan. No. Sabi nga rito, our lives are composed of seasons of challenges. No, sabay nga nating basahin 1, 2, and 3. Our lives are composed of seasons of challenges. Yan. Ano ibig sabihin nun, Kuya Ferds? Ngayon, okay ang lahat ng bagay. Parang yung mga katabi nyo, mukhang okay naman di ba? Nakangiti, maganda, maayos ang pagdamit. Pero bukas, parang hindi okay. Ngayon, may blessing. Bukas, ngayon, saya-saya mo, no, Sunday. No? Pag-worship ako sa Lord, kanta-kanta pa ako kanina, wala kang katulad, walang mahihigit sa'yo. Pag-uwi mo sa bahay, may letter ang Meralco. Puputulan ka ng kuryente bukas alas 8 ng umaga. Diba? No, life is seasons daw. May mga seasons ng challenges. Last week, ang daming umattend ng service. Puno hanggang dito. Hanggang doon sa likod. Ngayon, konti. Hindi ko alam kung nasaan yung iba. Diba? Today, grabe ang commitment ng mga leaders. Next time na malaman mo, nagkakawalaan na yung mga leaders. Naalala ko tuloy yung kwento ng Pastor Jun ata yung unang nagkwento nito. Noong isang Sunday, isang mama ang sabi niya, Nay, ayoko magsimba ngayon. No. Wala ako sa mood na magsimba. Masyadong maraming iniisip na tinaalala sa aking mga isipan ngayong umaga. Nay, balik na lang ako sa higaan ko. Hindi ako mag-church ngayong umaga. Sabi ng kanyang nanay, Nak, hindi pwede. Ikaw ang pastor, magsisermon ka pa. Lakad, pumunta ka doon. No? Kahit pala mga pastor, kahit pala mga lingkod ng Panginoon, nakakaranas din sila ng mga ganong mga pangyayari sa ating buhay. Ang tanong, meron ba sa inyo dito ngayong umaga nakaka-relate doon sa mga ganoon? No, siguro relate na relate tayo. Pag ganyan ang mga pinag-uusapan, relate na relate tayo na ang buhay daw parang isang, sabi nga, parang isang roller coaster ride. Minsan, okay. Minsan or madalas, hindi okay. Minsan may biyaya, madalas walang pera or nakatunga nga tayo. May mga pangyayari minsan na hindi mo inaasahan. Pero isang gusto ko natin simulan ngayong umaga sa ating pag-aaral, no? Ganoon pa man ang mga sitwasyon ng buhay, ang kamay ng Diyos laging naka-extend para tayo po ay tulungan at kanyang biyayaan. Amen po ba ron? O palapakan mo na natin ng Lord. Imaginein mo, no? Kahit ganoon pala ang sitwasyon ng buhay, ang Diyos lagi siya nakaantabay para para tumulong sa atin. Minsan, tipo, ang saya-saya mo Sabi ko kanina, okay na okay ka. Tapos biglang madilim ang bahagi ng buhay natin, out of the blue, biglang may eksena na mangyayari, hindi mo ina-expect. But our God, sabi nga natin ating lahani kanina, our God is a victorious God. Sabihin niyo, victorious God. Yan, victorious God. Sabi doon, regardless kung ano pa man ang kadiliman sa ating buhay, we can always trust God for our complete victory. Okay. So, ang title ng lesson natin ngayong umaga ay ito. Yan. Victorious in battles. Last Sunday, sabi ko kanina, ang topic ng ating Pastor Larry is being steadfast in afflictions. Being steadfast, nakatayo. No, kahit na meron kang mga pangyayari sa buhay, nakatayo ka pa rin. Pero, paano yung Kuya Perch? Pwede ba na lagi na lang akong kumbaga sa boxing, ikaw lang yung lagi bugbog sarado doon sa kanto ng ring. No, tanggap ka na ng tanggap ng suntok, tanggap ng suntok. Pwede bang gano'n na lang? God's desire for us is to be victorious. Yan, sabi doon, victorious in our battles. Yan. Let's look at our text today na makikita po natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 20 verses 3 to 4. Ayan. Okay, sabay-sabay nga ho nating basahin 1, 2, and 3. Pakinggan mo, Israel, sa araw na ito ay makikipagdigma ka. Lakasan mo ang iyong loob
at huwag kang matakot. Kapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at papagtagumpayin kanya. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa pagkakataon na kami ay makapakinig mula sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pag-aaral, pagbubulay-bulay nito, ang iyong Espiritu, Panginoon, na siya magpaunawa sa amin, magdagdag sa aming kalaman, magbigay, Panginoon, ng kalakasan, maging sa aming mga mahinang Espiritu, Panginoon. Sa umagang ito, ina-acknowledge namin ang iyong presensya, nakikilos o Diyos sa aming pong mga buhay. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy po natin. Basahin ko sa English. Yan, pakinig sa natin. Yan, sa English. Sabi rito, and he shall say, Hear Israel, today you are going into battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not panic or be terrified by them. Verse 4, napakaganda. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies and to give you what? To give you, ano raw ibibigay ng Lord? Victory. Okay? So, ganun pala, no, sa buhay pala natin, bagamat tayo nakakaranas ng mga iba't ibang sitwasyon, pagsubok, testing ng buhay, it is God's desire for us to experience complete victory. Pero naman pala, Kuya Perks, bakit ang daming Kristiyano parang hindi nakakaranas ng victory sa kanilang buhay? Ano yung tipong kahit linggo ng umaga, pupunta sa church, parang bagsak na bagsak talaga. Hindi ko naman masisi, lalo na kung may mga ongoing tayo, no, mga trials sa ating mga buhay. But God's desire for you this morning, ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, is for you to experience victory. Ay, sa wakas, makakaahon na rin ako. Ay, sa wakas, magkakaroon na rin ako ng pag-asa na mabago ang sitwasyon ng aking buhay. The passage that we have read, kung ating titingnan maigi, ito po ay sinulat sa aklat ng Deuteronomio at it was written sa panahon ni Moses. In the earlier verses, ito po ay tumutukoy sa lahat ng bilin ng Lord sa bansang Israel bago sila pumasok ng Promised Land. Natatandaan niyo yung kalagayan? Dati sila alipin. Tama? Alipin sa Egypt for 400 years. So this time, nilabas sila ng Lord sa pamamagitan ng isang leader, si Moses. Lumabas sila sa Egypt na may freedom na sila. Ngayon, sabi na, tinupad ng Diyos ang pangako niya na kayo ay magiging isang bansa, isang lahi, magkakaroon kayo ng sariling lugar. Pupunta kayo doon sa Kanaan and you will be settling in a land na pinrepare ko para sa inyo. At hindi ho basta-basta yung lugar na pagdadala ng Lord sa kanila. Ang description ng Bible in English, it's a land flowing with milk and honey. Wow! Masarap nun. Pupunta ka doon sa lugar na na nag-uumapaw. Grabe ang yaman. No? May gatas, may honey, at kapag pinag-aralan nyo nga talaga, yung lugar na yon, ang taba ng lupa, napakaganda nung lugar na pupuntahan nila. So, yun yung target nila. After nilang lumabas sa Egypt, natatandaan natin yon, tumawid sila doon sa Red Sea, biniyak ng Diyos ang dagat, dire-diretso sila. Papunta sila doon sa Promised Land. So, habang sila ay nagre-ready, papunta, habang sila ay nandun sa kampamento, nasa disyerto, God is giving many instructions sa kanila. At kasama bago tong Deuteronomy chapter 20, sa earlier verses niyan, dyan natin makikita yung pagbigay ng Diyos ng 10 Commandments sa kanila. No, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa akin, huwag kang sasamba sa iba, galang mo yung magulang, huwag kang papatay, huwag kang mandaraya, mga ganoon. No? So lahat ng yon. At ang dami pa, ang baklat ng Deuteronomy, ang daming habilin ng Lord para sa mga Israelita. But in the earlier chapters, bago pa yon, after the 10 Commandments, makikita natin yung pagsuway ng mga Israelita sa Lord. Bakit? Kasi si Moses, umakyat sa bundok ng Sinai, makipag-usap kay Yahweh, pagbalik niya, ano nangyari?
ang mga Israelita, ano ginagawa? Sumasamba. Pero hindi sa Diyos. Saan sumasamba? Doon sa baka, no, sa guya na ginawa nila galing sa kanilang mga gold. At yun ang kanilang naging sitwasyon. So nagalit si Yahweh, kaya sila ay pinarusahan habang sila ay naandoon. So ito, bumalik uli. Bumaba si Moses after 40 days. No, yung mga tao, nagulat sila. Oh, Moses, siguro sabi nila, Moses, buhay ka pa pala. Kala namin kasi wala ka na eh. No, nag-alala na kami. Wala na kaming Diyos. Wala na kaming magsasabi sa amin patungkol sa Diyos. Kaya eto, gumawa na lang kami ng sarili naming Diyos. People at that time, hindi nila alam ang nangyayari sa kanila. And God brought them judgment. Itong mga taong ito na sabi ng Bible, puro ang alam, puro reklamo, puro worries sa buhay nila. Bakit, Kuya Pers? Hindi ko naman masisi. All throughout their lives, sila nga ay mga mga slaves sa mga Egyptians. Kapag pinag-usapan ang patungkol kay Yahweh, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kwento lang nila naririnig yon. Parang kumbaga sa atin, parang alamat na lang. Pero hindi nila na-experience sa kanilang mga buhay. Kaya nung dineliver sila ng Lord from the Egypt, doon sila naniwala na ang Lord nga ay kasama natin. Ang buhay nitong mga taong ito, they have many ups, they have many downs. Paulit-ulit na lang. Hindi ko alam. Meron ba dito sa inyo ngayong umaga magsabi, parang ganyan ako, Kuya Purge. Paulit-ulit na lang. Sisimba, okay, paglabas, away, pagbalik, nga, tapos ito na naman. Diba? Tapos, Sabado, ito na naman. Parang maulit-ulit na lang. Ganun ang cycle ng buhay. Pareho ng mga Israelita noong mga panahon na yon. At ang matindi, ito pa. Yung mga taong yon, nasanay na sila sa mga problema sa buhay. Kaya yung mga accomplishments nila noon, actually, wala nga eh, kasi nga alipin sila. Konti lang ang kanilang naging accomplishments. Ni halos hindi sila nakatikim ng victory. And this morning, you may feel you are down, kagaya ng mga Israelita na yon. But maganda ay ito. Nakakita tayo ng pag-asa, nakakita sila ng pag-asa through Moses. Kaya kapatid, gusto kong magsimula muna tayo dito. Gusto kong linawin ito. Huwag mo sabihin na hindi ko ito kaya. Bakit? Because we can turn our defeats into victory because it is God who gives us the experience as a Christian na makaranas ng katagumpayan sa buhay natin. Amen po ba yon? Malinaw po yun, ha? Malinaw, ha? O ha, naintindihan natin, ha? Hindi lang puro talunan tayo lagi. No, dinedesire ng Diyos for us to experience yung victory sa ating buhay. Kaya pakisabi sa katabi, kaya mo yan, Brad. Panalo ka na. Kaya tingnan nyo naman. Baka mamaya, magbibigti na pala yung katabi ninyo ngayong umaga. Di ba kayo sabi, kaya mo yan, Brad. Tuloy lang, tuloy lang. Di ba? Earlier balik ulit tayo sa Deuteronomy chapter 9. Tingnan natin. Deuteronomy 9. Huwag muna tayo sa 20. Ano ang ina-expect ng Lord sa bansang Israel? And what are expectations? Pupunta daw doon sa lugar na sabi ni Kuya First, flowing with milk and honey. Maganda yung lugar. Mag-enjoy tayo doon. Magtatayo tayo ng bahay, ng subdivision. Magkokontak ako ng business doon. Ganun lang ba kadali? May pangako ang Lord, tama, oo. You will experience a good life doon. Pero ang tanong, ang tingnan nyo ay ito. Ang sabi ng verse 1, Deuteronomy chapter 9, sabi doon, pakinggan ninyo, Israel. Sabi niya, listen, ngayong araw na to, tatawid kayo doon sa ilog ng Jordan para sakupin ang mga bansang makapangyarihan kaysa sa inyo. May laban. Hindi pwedeng pupunta ka lang doon para papasok sa subdivision. Uy, dito ka titira ha. Ito lote mo ha. Ito maganda, malaki yung puno. Hindi ganon. May nakatira doon sa pupuntahan nila. Linawin natin. At ang nakapwesto doon sa pupuntahan nila, may mga kaharian na doon. Kung ako nandito, ang ganda ng pangako ng Lord eh. Kaya lang, nung Lord na nagsabi sa verse 1, sabi doon, ang bansa pupuntahan ninyo, sasakupin nyo,
Number 1, ano sabi doon? Mga bansang mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Powerful ang mga Israelita? Tama. Pero may mas powerful sa kanila. Kakalabas lang yan, galing alipin yung mga yan. Pero itong mga makakasagupan nila, established na, may gobyerno na, may army yan, may mga kabayo yan, kumpleto ang kanilang mga kalaban. Ano pa pangalawa? Mas makapangyarihan sa kanila. Tapos ano pa sabi dito? May mga lunsod na, ano daw? Napapaligiran ng mataas na pader. Ba? Okay to ha. Hindi lang pala basta-basta pupunta na lang ako. Mas malakas sa amin. Pangalawa, may harang pa. Ganun pala ang kanilang mga makakasagupa. O, ano kasunod? Ano kasunod? O, number 2, tingnan nyo. Ano may encounter nila doon? Malalaki at matataas ang mga taga-roon. Mga higante. Hindi sila kaila sa inyo ang kasabihang walang makalulupig sa angkan ng mga higante. Si Lord mismo may sabi nito. O bago tayo magtuloy, tanungin ko kayong umaga. Kung magkakagrupo tayo at magkakasama tayo, ready na tayo, tatawi tayo ng Jordan, bago itong sabi ng Lord sa inyo, tutuloy kayo. Yung totoo lang, yung sa totoo lang. Baka atapang atao. Higante. Teka. kaya hindi yung nakakapagtaka eh. Doon sa aklat ng Exodo, yung mga sumusuko na doon, sabi nila, alipin na lang uli ako. Balik na lang sa Egypt, di baling alipin, kaysa ganito ang makakasagupa ko sa aking buhay. At hindi ho, basta 6-footer or 7-footer ang mga encounter nila. Remember, Goliath, ilang feet si Goliath? 9 feet. 9. Tama, kaya sabi nga nila, hanggang tuhod lang sila hanggang bewang lang sila. No, mga nun. Lalabanan mo, papatayin mo, para kayo ang tumira doon sa lugar nila. Alam nila yon. Alam ng bansang Israel, hindi madali itong aming sasagupain. Mas makapangyarihan sa amin. Hindi ko alam kung magiging excited ba sila, matutuwa o kakabihan. O kaya sabi ko kanina, uuwi na lang. Mga kapatid, this is the reality. When we became Christians, sabi nga rito, hindi ito a walk in the park. Hindi po ang buhay Kristiyano ay sabi ngang wala ka ng problema sa iyong buhay. Ang sabi ng iba, pag ikaw ay naging Christian, malilimutan mo ang lahat ng problema mo. At hindi ka na magkakaproblema sa iyong buhay. Sino nagsabi? Diba? Everything will be perfect. Dadami ang pera mo. Wala ka ng utang. Share mo lang. Type amen. Diba? Ganon eh. Mga ganun nakikita ko ngayon eh. I-claim mo. Mamaya may darating na Bombay sa'yo. Ganon, no? May mga gano'n ko nababasa ngayon sa Facebook eh. Diba? I-claim mo lang. No? Okay sana. Kaya lang, hindi yun yung reality. Bakit? In our life, meron kang negosyo, dumating, nalugi. Sa tunay na buhay, we would not have a perfect health. Magugulat ka lang, na-diagnose ka ng isang sakit or may isang mabigat na karamdaman. Nagsimula lang sa alindiit na pantal. Pag-diagnose sa'yo ng doktor, stage 7 cancer na pala. Ang bigat, no? Di ba? Magugulat ka na lang. So, ganoon yung mga sitwasyon na ating nararanasan. Ang tanong, Kuya Perds, natural ba to? Yes. Yung iba dyan, makikita natin. Tuloy natin natin next. At sabi ng verse 3, pero ito tandaan nyo, ang Diyos ninyong si Yahweh ang nangunguna sa inyo. Amen po ba ron? Bagamat ganun yung sitwasyon, ang Diyos mong si Yahweh ang nauuna sa iyo tulad ng isang malakas na apoy para may magbubuga. Sila kanyang gagapiin upang madali niyo silang may taboy gaya ng sinabi ni Yahweh. Next. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13? Sabi nga dito, no testing has overtaken you that is not common to everyone. Ano mga bagay or testing, trial, pagsubok na meron tayo ngayong umaga, yan ay sabi dyan, common sa lahat. Yung problema ni Pastor Joseph, maaaring naging problema ni Ate Maricar. Yung problema ni kay Jason, maaaring ganun din ang naging problema ni Ate Angie 5 years ago. Common yan sa lahat.
Pero tingnan nyo, ano sabi ni Pablo? God is faithful. Sabihin nyo nga lahat, faithful. And He will not let you be tested beyond your strength. Napakaganda, di ba? Faithful ang Lord, and yet, hindi ka testingin sa isang sitwasyon na hindi mo kaya. Alam ng Diyos yung maximum limit mo. Bakit ganun? Ba't ibang tao parang, hindi ko na kaya talaga. Bigyan ko lubid. Bigti na lang ako. Hindi. Ang linaw ang sabi ni Pablo, sabi ng Lord, kaya mo yan. Hindi uubra na bibigyan ka ng testing na wala kang magagawa. Meron. You will not be tested beyond your strength. But the testing, tingnan nyo, napakaganda. But with the testing, He will also provide the way out so that you may be able to endure it. At dahil din sa testing na yon, doon makikita ang solusyon sa problema mo. Ang problema, lagi ko narinig, ang problema, hinaharap. Hindi tinatakbuhan. Paano mo malalaman ang solusyon kung hindi mo hinarap ang problema? At sabi doon, you will be able to endure it. Napakaganda ng paalalang ito sa atin ng Lord. Ephesians chapter 6, verse 10 to 13. Bakit pinasusuot ni Pablo yung armor sa atin? Kasi may laban sa buhay. May bawat Kristiyano, nung tayo nakakilala sa Panginoon, masakit masabihin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, kaninong anak tayo? Okay, Satanas. Di ba? Ngayon nakakilala ka sa Panginoon. May gera. Kaya sabi doon, be strong in the Lord and in the strength of His might. Pinasusuot ng Diyos yung whole armor of God. Anong purpose? Tingnan nyo, nilagyan ko ng box. That you may be able to stand. Hindi sinabing that you may be able to accept. Parang bugbog na lang bugbog. Hindi. That you may be able to stand. Nakikipag-alaban, nakikipagbuno, pero nakatayo pa din. Diba? Yun ang victory. Hindi ko sinabing ang victory ay wala kang problema, wala kang pagsubok sa buhay. Ang victory is sa kabila ng lahat ng sitwasyon, you are able to stand. Saan? Against the schemes of the devil. Ang kaaway kasi sino? Si Satanas. Hindi tayo, sabi niya, hindi tayo nakikipaglaban sa flesh and blood. Hindi yung mga kapitbahay nyo lang yung kaaway nyo or yung mga kasama natin sa bahay. No. But we have a fight against the devil. Tingnan nyo kailangan tayo ay nakatayo. Next, ano pa sabi ng isang verse? Proverbs 24:16. For though the righteous fall 7 times, lumugmok ka man ng 7 beses, they rise again. O ilang beses tatayo? Kung 7 beses na bumagsak, ilang beses na tatayo? 7 rin. 7 rin. Di ba? Kung bagsak, tayo. Bagsak, tayo. Ano raw ang problema? The wicked stumble when calamity strikes. Ang masasama, sila nakangudgod na lang sa lupa. Ayaw nang tumayo. Kaya it's a very good encouragement to us this morning. Pagka may mga ganun, bagsak ka sa naalala ko yung kaklase ko dati, bagsak sa board exam. When we took the board exam, lungay-ngay Bagsak ako Bagsak. Parang pinagsakluban talaga ng langit at lupa at buwan at bituin ng mukha niya Pero, hindi. Tayo uli. Okay lang, malungkot. Pero after that, tayo uli. Bangon uli. He took the board on the second time. The following year, bagsak uli. Bagsak na naman. Sabi ko, mukhang sasabayan mo lahat ng year Okay But he took the board exam on the 3rd year. On the 3rd year. Tayo uli. Laban uli. Exam uli. Pumasa siya on the 3rd time. Ganun kung hindi siya tumayo, kung hindi siya nagpatuloy uli, hindi siya uli tuloy sa kanyang buhay, hindi sana siya pumasa. Next, Tereya. Anong declaration ni Micah? Sa aklat ng Micah chapter 7 verse 8. Do not rejoice over me, my enemy. Hindi ko to katapusan, aking kaaway. Kasi, when I fall, I will... yan parang nakatulog na. When I fall, I will... Ayan, dapat ganun When I fall, I will arise. When I sit in darkness, the Lord
will be a light to me. Hindi ba napakaganda? Kahit na madilim ang sitwasyon ng buhay, and yet, ang Lord, ang magiging liwanag natin sa ating buhay para mapagtagumpayan natin ang mga sitwasyon ng buhay. Kaya sabi ko nga sa inyo, imbis na manlambot ka, magreklamo ka, magalit ka sa Lord, hindi na ako magsisimba, bakit ganyan ang ginawa mo sa akin? Naglilingkod naman ako sa iyo. O baka ba tayo masiraan ng loob? Look to every aspect of our life as an opportunity. Dapat nga matuwa ka pa eh. Uy, Ate Rhea, may problema ka. Okay lang. No. Because it's an opportunity for us to grow from the Lord. At alam mo, ang isang sigurado, alam ng Lord ang sitwasyon at naandyan siya at kasama natin. Sabi ng Ephesians chapter 6, gaya nung sinabi ko kanina, Paul instructs us the same. Be strong in the Lord. So wag po tayong pumayag na sa buhay po natin, tayo ay mananatili lamang na talunan at walang pag-asa sa buhay natin. And He wants us to be victorious in our lives. Ngayon, paano natin ito gagawin? Number 1, natandaan nyo yun ha, 3 lang naman yan. Sabi doon, ano sabi? Look at the power of... Kaninong power? Sa God. Sa Lord muna. Sa Panginoon. Yun muna ang titingnan mo. No? Bago natin tingnan at subukan ang ibang mga bagay, let us first look on God's power. Ano ba ang meron doon sa kapangyarihan ng Diyos? Pakipindot nga Ate Rhea. Tingnan nyo. Ano sabi ng Lord? Again, sa verse 1 ng teksto natin. Ano sabi doon? Kung kayo'y makipagdigma, huwag kayong matakot. Dahil na kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo at mas marami ang kanilang kabayo at karwahe. Bakit? Ano sabi? Sapagkat kasama ninyo si Yahweh. Kanina inawit natin, anong laman ng awitin natin? Anong lyrics? Walang mahirap sa'yo. May mahirap ba sa Diyos sa umagang ito? Walang imposible sa'yo. May imposible ba sa Lord sa umagang ito? Imposible ba na baguhin ng Diyos yung asawa mo? Imposible ba mabago yung mahal mo sa buhay? We sang the song, walang imposible sa'yo. Ang Diyos, sabi doon, ang naglabas sa inyo sa Egypto. Ngayon, tingnan natin. What does it mean to look on the power of God? Sino rito sa inyo nakaranas na nung answered prayers? Taas ang kamay. Ayan, 5 lang. Yan. Ulitin ko lang yung tanong. Sino sa inyo dito ngayong umaga ang nakaranas na nag-pray siya, tinugon ng Lord na kanyang prayer? Kahit noong bata pa kayo. Di ba? Halos lahat eh. Halos lahat tayo nakaranas. In one way or another, we experience God's answers to our prayers. So, kung titingnan daw natin, we should be reminded of God's answers in the past. Alam nyo, itong setting na to, picture yan, parang Bible comics yan. Ang bansang Israel, andun sila sa isang lugar. Pine-prepare ng Lord. Literally, ang bansang Israel, nung sila ay nakikipaglaban, at hanggang ngayon naman, siguro alam nyo yung balita, punong-puno ng laban ang bansang Israel. Tingnan natin. Sa panahon pa man ni Joshua, ayun, nakikipaglaban na sila. Yung sa Jericho, yung wall ng Jericho. Yun yung teksto na binabasa natin. 1960s, nagkaroon ng 6-day war. Ang Israel, kinalaban, bulinggit, kinalaban ng mga bansang Arabo sa palibot. After ng 6 na araw, lupog lahat ng army ng mga katabing bansa. 1970s, inatake na naman sila ng kalaban. After ng ilang araw, nasakop nila yung mga lupain ng kalaban. At di kaila sa atin, itong nagdaang buwan, eto na naman sila, nasa isang laban na naman. All throughout, ano pinatunayan ng Diyos dito? Literally man, ito ang bansang Israel, but tayo bilang mga Kristiyano, para sa atin, yung pangakong iyon ng Panginoon, hindi na tayo iiwan at hindi na tayo papabayaan. Amen po ba ron? Kung ang mga tao ngang ito, hindi nga kumikilala kay Lord yan yung mga bagong mga Israelita ngayon Hindi sila naniniwala kay Jesus.
Sa Diyos Ama lang sila naniniwala. Pero kita nyo, bakit ang pagsama ng Diyos ay naroon sa kanila? Kasi yung teksto natin, andun yung pangako ng Lord. Malaki, mabigat man ang karaban mo, andito ako para sa iyo. So, how do we look at the power of God? Number one, yung letter E, sabi to, we look at God's presence in the battle. Ibig sabihin nun, kasama ang Diyos. Bawat sitwasyon ng buhay natin, tandaan ninyo, ang Diyos, alam niya at kasama natin siya. Ang mabigat nun, kung hindi ka Kristiyano at dinatnan ka pa ng mabigat na pagsubok ng buhay at wala kang Kristo sa puso mo, patay na nga siguro. No. Pero mapalad tayo mga Kristiyano eh. Walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo. Ikaw ang sa anong lyrics? Ikaw ang Panginoon ko na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. We have God's guidance and strategy. Andun ang paggabay at pagbibigay ng direksyon ng Diyos sa ating buhay. And sabi lastly, we have God's provision and protection in our lives. Ano sabi ng Lord sa kanila kanina doon sa teksto natin? Huwag kayong matakot. Marami man ang kanilang kabayo, marami man ang kanilang karwahe. Isa lang ang tandaan ninyo. Kasama niyo si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto. Mga kapatid, napakahalagang bagay ngayong umaga. Kung meron tayong mga situations ng buhay, and if someday you will experience those things in your life, balikan natin yung nakaraan. Naalala nga namin, nung tumawid kami sa Red Sea, hinatingan ng Lord yung dagat eh. Tuloy ang Israel. Yun ang sabi ng Lord sa kanila. Balikan mo. Yun nangyari at ginawa ko sa iyo. Sa atin din, ganun ang pwede nating gawin sa ating mga buhay. Ikalawa, tingnan natin. First, we have to look at the power of God. Ngayon, ano kasunod? Preparation for victory. Meron palang preparasyon na kailangan. Si pambansang kamao, Manny Pacquiao, siguro nakikita nyo naman, ina-announce na yan kapag siya ay may laban. Tama? Months pa bago ang kanyang laban, ano ginagawa ni Manny Pacquiao? Pa-practice na. Akit sa Baguio. Or pupunta yan. Tatakbo yan ng walang tigil na takbuhan. Sumusuko lahat ng katabi niya, lahat ng kasama niya. Lahat yon bumibigay. Pero si Manny Pacquiao hindi. Tuloy pa rin yan. Laban na ba yun? Laban na? Hindi pa. Kasi ang laban, pagdating niya, hindi pagdating niya sa US. Pagdating niya doon sa loob ng ring. Doon ang laban. Ilang minuto ang laban ng boxing? Depende raw sa round. Pero hindi naman inaabot ng 5 hours yun, di ba? Bugbog. Hirap nun pag 5 hours na, di ba? Pero minsan, ang laban, maiksi lang eh. Minuto lang. Pero din yung preparation, ang haba. Buwan, taon, before you can develop yourself. So, how are we going to prepare for victory? Dito tayo magbibigay ng pansin ngayong umaga. Tuloy na makita natin yan sa verse natin, Tireya. How do we prepare? How do they prepare? Nakita nyo ba sa picture, sumugod na sila? Hindi pa, di ba? Bago kayo makapaglaban, tatayo ang isang pari sa unahan ng hukbo at sasabihin niya, o dyan lang muna tayo. Bago ka mag-start ng laban, tatayo ang pari sa unahan ng hukbo at siya ang maglilid. Kuya Pers, ba't ganun? Bakit every time na lalaban ang bansang Israel, ang nauuna, hindi yung... Sa panahon kasi natin ngayon, pag ang gera, ang mauuna dyan, sino? Ito, may dalawa tayong sundalo dito. Si Kuya Gino, alam ko to, nakikipaglaban ho yan. Kuya Gino, Mindanao, di ba? Na-deploy na rin to sa Mindanao eh. Natatay ko sa sundalo eh. Ang alam ko, ang nauuna dyan, paulanan muna ng bala. Or papadala mo doon, sniper muna. Hindi muna lahat. May uunahin lang muna. Tapos, saka pa lang ihahanda yung trained soldiers. Pero tignan nyo, kapag sila nakipaglaban, ganyan ang setting. Ang mauuna sino? Pare. Praise and worship team. Ano pa?
yung may dala nung Ark of the Covenant, pupunta ka sa gera, yan ang mauuna. Parang iisipin natin, paano mananalo yan? Eh di pinagtatataga ng kalaban niya mga nauna yung mga pare, hindi naman marunong makapaglaban yan eh. Ang alam lang niyan, mag-lead ng worship. Pero ano significance itong picture na to sa atin? God is preparing His people in the battlefield. The priest is to come forward and address the army. Ano sasabihin niya? Listen, Israel, ngayon makikipaglaban tayo. Huwag matakot, do not be terrified, because the Lord your God is the one who goes with you to fight for you. The priest is to come forward and address the army. Sila mauna, yung lingkod ng Lord, at pagiging paalaala sa kanyang mga tao na na ang Diyos ang magiging kasama natin sa buhay. Pansinin nyo, pag tayo may problema sa buhay, sino hinahanap natin? Pag walang pera, Bombay naman. Buhay, mahal nyo si Bombay talaga, ha? Ba? Ang isipan agad natin nasaan? Nasa solusyon agad eh. Yung madaling solusyon. Tama? Exam. Hindi ka masyado nakapag-aral, mga estudyante. Anong unang sasagi sa isip nyo? Ha? Linawan ang mata. Di ba? Tabihan ko sino matalino dito. Si Matalino, si Kuya Aaron. Sa Lutatorian to eh. Makatabi nga dito. Diba? May naisip agad tayong solusyon eh. Pag mayroon tayong mga nararanasan problema, pero hindi. Sabi nito, pag may problem, hanap ka ng kapatid mo sa Panginoon or ng leader mo or si pastor para damayan ka. Amen po ba ron? Oh, wala si Pastor Larry. Baka kayo nangangailangan ng pautang. Wala po ipapautang si Pastor Larry. Sasanla yung motor niya. Gano'n, no? Pero sa mga ganong sitwasyon, ano ba yung prepare? Yung sagot ba sa problema mo ang kailangang i-prepare? Ng pastor o ng cell group leader mo? Hindi. Yung heart muna natin, yung spiritual preparation na tinatawag. We are talking here of spiritual preparation. Nung pag ikaw na-diagnose sa isang terminal illness, di ba? Patulong ko sa isang lingkod ng Panginoon para para mai-prepare ka. Para mabigyan ka ng payo. Hindi yung pag may problema, ang gagawin mo agad, ipopost mo agad sa social media. Yung hindi nagbayad ng utang sa akin dyan talaga, stress na ako. Magbayad ka na. Gano'n, no? Diba? Gano'n eh. Dami. Pag may problema ang tao, may social media na, banat. No. Ganun eh. Ganun na naisip ng tao eh. Bago kayo maghanap ng ibang solusyon, si Lord muna. Amen. Yan, pagkanta yung nagkakalinawan tayo ng ganon. Love and respect your pastors and your leaders. They are the showerhead of God's many blessings. They are the channel of God's power and anointing for your own victory in the battle. The most profitable source of inspirations that gives us courage is the promises of the Word of God. Pakinext sa Tireya. Tingnan niyo, how do we prepare? 1, spiritual preparation through, prayer and fasting. Nagpe-pray ba kayo? Opo, Kuya Pers, pagkakain. Thank you, Lord, sa biyayang ito. Amen. Ganun na. Paano kung hindi ka nagpe-pray? Paano ka magiging matibay sa araw na yun? Kulang ka sa pray. Mag-e-exam ka, magpe-pray ka, anong prayer mo na lang pag-exam? Lord, sana makahanap ako ng nakabukas ang papel. Hindi ganoon eh. Kung ang panalangin natin, ang buhay natin nagiging babad sa panalangin, at anong kasunod? Fasting. Alam niyo fasting? Ginagawa yan sa panahon ng Biblia at kahit sa panahon natin ngayon, ginagawa yan na hindi ka kakain. Magko-commit ka sa Lord, hindi ako kakain ng 3 araw. Tubig lang. Joseph, ganda yan. Diba? Ganon. Hindi ho agad isang bagsak yan. Pine-prepare yan. Kaya nga, November 1, di ba? October 31. November 1. Nag-prepare tayo dito ng 24 hours. Hindi ko alam kung nakapag-prepare kayo nung time na yon. You miss the opportunity kung hindi kayo nakapunta rito. Diba? 1 hour lang yun. Pero ito,
Preparation through prayer and fasting. Dapat ibo na ang ating pinaghahandaan. Pangalawa, ano ang pangalawa? Mental preparation through, ano raw? Through studying God's Word. Paano ka makakasagupa sa buhay kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Alam niyo ba yung mga Bible na hawak ninyo? Pakitaas nga natin, Merly, yung hawak mong Bible. Yan. Yung isa po. Yan. Meron tayong ganyan dyan eh. Or hindi ko alam yung mga Bible ninyo sa bahay, kung nabuklat nyo, may nakasulat sa likod nun, saan hahanapin kapag, nakita niyo yun? Natatakot, nangangamba, nangungulila, may pinagdadaanan sa buhay, iniiwan ng asawa. Mga ganun. Kompleto yun. Wala iniwan ng jowa, wala. No, pero nandun eh. If may English yan, meron kang anxiety, depression, lahat nakasulat ng verses doon. Ngayon, hindi ka nagbabasa. Hindi ka mahilig magbasa ng Bible. Mahilig ka lang magbasa ng, ng Facebook lang. Ganun lang. Ano ang armas mo? Wala kang studying of God's Word. So, pagdating ng pagsubok ng buhay, wala kang maisasagot. Hindi mo alam. Pastor, magbibigti na lang ako, Pastor. Teka. Although hindi ko sinabi na huwag tayo humingi ng panalangin sa kanila, but we on ourselves should prepare also. Individually ito. Diba? Kaya makikita natin na mapakahalaga nito. There's power in the Word of God that is being proclaimed by the man of God. And we can say to us, mangyari sa akin, Panginoon, kung ano ang nais mo sa iyong mga salita. Training and discipline. Pangatlo, physical preparation. There's training and discipline. Kung makaka-relate dyan, kapag ikaw ay sundalo. Ito nga yung sinasabi ko kanina. Hindi yung kapag may problema ka lang, saka ka lang magbabasa ng Bible. Patingin ng Bible. Saan ba yun? Saan ba nakasulat eh? Wala na. Late na. Ganun. Kaya maraming Kristiyano, pagdating sa ganong sitwasyon ng buhay, hindi prepared. Nakatulala. Bakit? Saya-saya mo. Paglabas ng medical check-up mo, ganito pa na ang kalagayan mo. Anong gagawin ko? You have years of preparation ahead of you. Pero hindi ka nag-prepare. It should be a part of our lives. Bakit? Kasi ang kalaban natin, sabi ng Bible, parang ganito. Pindot at tereya ng isa. Yan. Nakikita nyo? Yung kalaban? Ha? Si Satan yan. Si Satan. No, ikaw ay naging Kristiyano na, nag-iinis na si Satan sa'yo. Kaya lahat ng paraan, sisirain talaga ang buhay mo. May laban eh. May laban. At ang sabi ng Bible, si Satan ay ganito. Nag-aabang sa'yo lagi. Tapos kita niyo yung pangalawa. Balik muna, Aterea. Balik na isa. Gagapang na yan. Sige, obet, ha? Hindi prepared. Pagdating sa pangatlo, pagpindot mo yung Aterea ng pangatlo, huli ka na. Nakapanood kayo ng ganyan? Sa mga Amazing Planet ba yun? National Geographic. Yan yung reality. Maraming Kristiyano, ganun. Parang yung zebra. Tangay-tangay na. Pero sabi ng Lord kanina huwag kang matakot. Ako ang mangunguna sa'yo. Paano mangyayari yun? Hindi mo nga alam. Hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Paano? Ayan, ganyan. Kaya maraming Kristiyano, imbes ba experience ang victory sa kanilang buhay, nararanasan? Puro talunan. Puro na lang bagsak ang kanilang buhay Kristiyano. Anong inaabangan ng mga leyon? Pakibalik at Leia. Una, kung nanonood kayo, inaabangan lang yung mahihina. Titingnan yan. Ilan tayo ngayon? 120. Doon sa 120 na nando sa church ngayon, sino yung medyo mukhang mahina-hina? Spiritually, spiritually. May nakaabang si Satan sa labas. Ayan. Titingnan yan. Tapos anong epekto pangalawa? Anong inaabangan ng mga ganyan? Bakit nadali tong zebra? Yung napahiwalay. Yung eto yung kanyang grupo siya, damo dito, kain dito. Sige, mamaya. Hindi ako attend ng fellowship niya, hindi mo, may sarili ako. Ayun, na-corner. Yun, nadali siya.
Mga kapatid, pag kulang ka sa word, prayer, fellowship, manghihina ka. Isang pagsubok lang, bagsak agad. Isang pogi o isang maganda lang, idadaan sa iyo hanap ni Satan, bibigay ka na agad, kahit hindi Christian. Isang yakag lang sa iyo ng mga tropa mo, sasama ka na agad. Bakit? Kasi kulang tayo sa preparation. We need the fellowship. We need yung pakikihalubilo sa kapwa natin believers. Prone kasi tayo na mabilis na magabi ng ating kaaway. Naalala ko yung isang kanta na kinakanta ko nung Sunday schooler ako. Sabi doon, with Christ in my vessel, I can... sumama. I can smile at the storm. How can you smile at the storm? Bakit? Because you have Christ in our vessel. And lastly, tingnan natin, there is persistence in the battle. Ano yung persistence or sa Tagalog, pagpapatuloy or pagpupursige sa buhay? Dito tayo magtatapos. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 20 verse 3 to 4, pakinggan mo Israel, sa araw na ito, makikipagdigma ka. Present tense. Hindi, nakipagdigma ka na. Tinapos ko na Israel. Hindi, makikipagdigma ka. Ikaw. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot. Verse 4, bakit? Sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh. Siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin ka niya, pagtatagumpayin ka niya. How do we persist in battle? Tatlong salita: perseverance, endurance, faithfulness. Perseverance, nagtsatsaga. Endurance, tumatagal. Faithfulness, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw sa Panginoon. Kahit anong mangyari, tuloy ang laban sa buhay. Amen po ba ron? Ano man ang pagsubok ng buhay na ito, tuloy ang laban kasi kasama ko si Kristo. Amen? Salamat sa Panginoon. We have that great hope sa ating mga buhay. Ang tanong mga kapatid sa umagang ito, ang tanong na iwan ko sa ating lahat ay ito. Pakinext Ate Rhea. Ang sabi ito, are we in the dark and do we feel hopeless sa mga panahon na ito? Piling nyo ba parang madilim ang paligid? Piling nyo ba parang walang pag-asa ang buhay? Huwag daw tayo manghinawa. Kasi ano sabi ng Awit 118 verse 11. Next, Ate Rhea. Sabi ng Awit 18 verse 11, He made darkness His secret place. His pavilion round about Him were dark waters and thick clouds of the skies. Ano sa Tagalog? Si Yahweh tinutukoy niya rito. Ginawa niya panakip ang kadiliman. Ang kanyang kulandong sa palibot niya may kadiliman ng tubig at ang mga makakapal na ulap sa langit. Sa madilim na bahagi, andoon si Yahweh. Andun yung secret place. Andun pala ang Diyos sa dark matters ng buhay natin. Mga kapatid, gusto kong gawin nating personal yung teksto natin ngayong umaga. No? Basahin natin ito ng sabay-sabay. At pag binasa nito, Ate Rhea, pakipindot. Pag binasa natin ito, pangalan nyo ang ilalagay nyo sa taas. Pwede po ba yun? Ibigkasin nyo ng malakas yung inyong pangalan at sabay-sabay nating babasahin ang pangakong ito ni Yahweh. Ready na ba tayo? Ready na? Ready na tayo? Ready? Ready? Okay, 1, 2, and 3. Pakinggan mo, Ferdinand, sa araw na ito ay makikipagdigma ka. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh. Siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin kanya. Ulitin ko uli, Deuteronomy chapter 20 verses 3 to 4. Tandaan ho natin ang pangakong yan ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Because in every day of our lives, the desire of the Lord for us is to be always victorious in our battles. Have a blessed week, everyone. Tayo po'y manalangin. We praise you. Thank you, Lord God, sa umagang ito. For you alone, Panginoon,
ang nagbibigay sa amin ng lakas. Ikaw po, Diyos, ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng desire to go on with our lives. Kahit sa mga pagkakataon, O Diyos, nararanasan namin ang mga sitwasyon ng buhay. Sa iyo namin pinagkakatiwalaan lahat. Dumalapit kami sa inyo, aming Ama, ngayong umaga. Humihingi po kami ng lakas, ng grace po, Panginoon, para po makayanan namin at magtagumpay kami sa buhay na ito. Umaasa kami, Panginoon, na iyong pagsama sa amin hanggang sa maabot po namin ang victory sa aming buhay. Ikaw ang aming pinagtitiwalaan at sinasamahan na maghahatid dito sa bawat sa amin. Sa iyo po lahat ng papulit pagsamba. Ito po italangin namin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na mapalakas at mabiyayaan kami ng iyong mga salita. Hayaan mo po, Panginoon, na sa aming pagharap sa aming buhay na ito, ang iyong biyaya, pagkilos, Panginoon, ang maranasan namin. Higit sa lahat, Panginoon, ang katagumpayan na nanggagaling sa inyo ay gawan mo po sa bawat isang anak mo na narito ngayong umaga, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na harapin namin muli ang isang linggo na may kalakasan at pagsama na nanggagaling po sa inyo. Bigyan mo kami ng masayang pagkainan sa buong isang linggo na aming pagsasalunan at hanggang sa aming pag-uwi at pagkikita-kita muli ang iyong biyaya at pagsama ang maranasan ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po dalangin namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, sa Kanya napakapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.